Hello guys, gandang tanghali. For today's video, maglilinis po tayo ng buong bahay. Magpapalit ako ng cortina ngayon. Since malapit na ang Pasko, syempre kailangan natin palitan na ang mga maduming cortina at papalitan ng bagong cortina. Bago tayo magpalit, syempre lilinisin muna natin ang ating mga bintana dahil sobrang alikabok na. Pinupunasan ko ang ating bintana ng basang-basahan para hindi na lumipad ang alikabok. Nakakapagod din talaga maglinis at magpalit ng cortina. Trabahong-trabaho din. Kasi bago mo palitan ng cortina, kailangan linisan mo muna yung mga bintana. Para naman syempre malinis bago mo palitan ng panibagong cortina. Malimit pa akong masugatan ng blade ng bintana. Kasi sinusuksok ko yung kamay ko doon sa ilalim minsan. Kaya minsan nahihiwa ang aking mga kamay. Alis na natin ang lumang cortina. Ngayon naman papalit na natin ang ating bagong cortina. Dahil Pasko, ay kakabit ko naman ngayon ay green. So lang pag Pasko, green or red ang aking kinakabit na cortina. So ngayon, ating gagamitin ay kulay green. Yan, tapos na tayo sa unang bintana. Wait na naman tayo sa pangalawang bintana. Iisod ko muna tong upuan dahil naiipit ang cortina. Tanggalin na muna natin ulit ang lumang cortina. Alis na natin ang lumang cortina. Pupunasan lang muna natin ang mga sulok-sulok ng bintana. Actually, naglinis na ako ng bintana kaya konting punas na lang yan. Okay na dahil napunasan ko na lahat ng salamin ng bintana. Yan ang ating ipapalit na naman ay kulay green. Tatlong panel ang ilalagay ko dito. 2 green at 1 white na sa gitna. Para hindi madilim ang bahay. Kasi pag puro green tong lalagay ko na walang white sa gitna, madilim. Siyempre, hindi rin maganda pag madilim ang loob ng bahay. So, yan, nilalagyan ko ng white sa gitna para maliwanag ang ating bahay. Napakatrabaho din talaga magpalit ng mga cortina. Sunod natin sa cortina ay ang set. Papalit din ako ng set cover. Pero syempre, unahin muna natin ang cortina.
Susunod natin ay ang throw pillow. Palitan na rin natin ang ating throw pillow. Palitan na rin natin pa ng pangpasko. Pangpaskong design. Ang nakaharang si Garfield, nakaupo pa. Kasi malapit na umuwi ang aking mga anak para naman pag-uwi nila, malinis na ang bahay. Napalitan ko na ng pangpasko ang aming mga kortina, set cover, ang trufilo, pati dining. Kasi malapit na sila umuwi. Yung isa sa 18 uwi na. Tapos yung panganay ko sa 20 naman ang uwi. So, ngayon naman, papalitan natin ang foam ng set. Dalawang papalitan natin dyan. Tapos yan, tambak na naman ang aking labahin. Kaya syempre, pagkatapos natin magpalit, kinabukasan, maglalaban na naman tayo. Yan, naubaran ko na. Punasan natin ang set para laging makintab ng wax. Tsaka para madulas yung mga alikabok, tanggal, sumama sa basahan. Promise, sa singit-singit, madali kasing kapitan ng alikabok itong set namin dahil kahoy. Yan, tapos na tayo magpalit ng cover ng set. Inaayos ko na lang. Paskong Pasko na ang aking trufilo. Palitan natin naman ang center table.
Nakita ang basahan. Saan ko na ilagay? Trabaho din talaga ang pagpapalit ng mga set cover. Kaya minsan mga 3 months to 4 months bago ako magpalit. Kaya nakakapagod din talaga magpalit. Lalo na pagkatapos maglaba. Ang aking centerpiece. Nung pandemic pa yan ng aking halaman, bigay sa akin ng binibilhan ko ng paso. Yan. Okay na ang ating sala. Tapos na. Yan ang aking dining. Hindi ko na pinakita sa inyo paglinis. Yan. Okay na rin ang ating dining set. Ayos na. Dito sa aking may mga halamanan, ayos ko na yan. Napalitan ko na rin ng red cover. Yan. Ayos na. Lang guys, thank you so much for watching. Bye bye and God bless everyone.